Ito ang Vivo V29 5G. Isa na naman ito sa pinakabago na smartphone ni Vivo na inirelease sa Philippine market sa buwan ng September 2023. At ito ay may dalawang variants na available sa market. May 12GB of RAM and 256GB of internal storage na nagkakalaga ng 24,999 pesos. At sa isang variants naman ito ay naka 12GB of RAM and 512GB of internal storage na nagkakalaga naman ng 26,999 pesos. At meron pa din itong RAM expansion na 8GB. At total of 20GB of RAM ang pwedeng mai-upgrade sa phone na to. At sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang meron dito sa kanyang design, specification, and features. At kung kaya man ni Vivo V29 5G na pantayan or higitan ang mga panibagong inirelease na smartphone ng ibang brand competitors nito. Ngunit bago natin ipagpatuloy i-review ang phone na to at kung bago ka pa lamang sa channel ko ay inaanyayahan ko po kayong i-like, subscribe at i-hit ang notification bell button dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong smartphone na i-review natin. Okay, sa design ni Vivo V29 5G, sa unang tingin at hawak ko pa lamang dito ay masasabi ko talaga na napaka-elegante at premium ng datingan ng smartphone na to. At hindi lang yon, napakanipis pa at napakagaan lang talaga ang dalhin nito dahil ito ay may kapal na 7.46mm lamang at may timbang na 186 grams kaya easy to grip at napaka-lightweight lang talaga nitong dalhin. At kahit na buong araw pa natin itong gagamitin ay di talaga nangangalay ang kamay natin dito. Now, pagdating naman dito sa kanyang likurang bahagi, ito ay naka-matte design at sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. Kagaya ng sinabi ko noon na kapag naka-matte design ang isang smartphone ay hindi ito madaling kapitan ng alikabok or nagmamagnet ang fingerprint natin dito. Now, sa nakikita natin dito sa likurang bahagi, ito ay may tatlong lente ng camera na may kasamang LED flash. At sa katabi naman itong dalawang malalaking lente ng camera, ito ang kanyang Aura Light 2.0 na kung saan ay pwede natin itong gamitin bilang ring light sa tuwing nagtitake tayo ng picture. At pwede din itong mai-adjust ng warm light into cool light. So nagdedepende na sa atin yon kung anong gusto nating gamiting ilaw. Idagdag ko lang pala dito na isa sa katangian ng phone na to sa tuwing tinatapat natin ito sa sinag ng araw ay nag-iiba ang kulay nito. At tinatawag nila itong photochromic effect or color changing design. At siya nga pala, hindi lang si Vivo V29 5G ang merong features na ganito. Dahil may photochromic effect din naman yung unang inirelease nila na smartphone na Vivo V27 5G. Yun nga lang, mas maganda at mas nagustuhan ko talaga ang datingan ng photochromic effect nitong si Vivo V29 5G. Lalong-lalo na dito sa kulay na Magic Maroon Red. And speaking of color available pala nito sa market, ito ay may dalawang kulay lamang. Itong hawak naman natin ngayon ay ang Magic Maroon Red at isang kulay naman ito ay ang kulay na Starry Purple. Malipat naman tayo dito sa kanyang screen kung saan ito ay curved design at mapapansin talaga natin dito sa kanyang screen na mas malapad na talaga kung ating titingnan dahil mas lesser bezel na din ito. Siguro nasa 90.8% na lamang ang screen to body ratio nito. Now sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang screen, ito ay naka-glass at ito ay may single lens na camera sa harap na naka-punch hole ang design. Ang hindi ko lang sigurado pagdating dito sa material ng kanyang screen kung naka-Gorilla Glass ba ito or kung anong klaseng material ba ang ginamit nila dito. Pero hindi sana ordinary glass ang ginamit nila na material dito sa kanyang screen nang sa ganon, mas matibay ang screen nito at hindi ito madaling magagasgasan kung sakaling ilalagay man natin ito sa loob ng bag or sa bulsa natin. At alam naman natin kapag naka-curved design ang screen ng isang smartphone ay medyo mahihirapan talaga tayo makakahanap ng tempered glass nito. Now malipat naman tayo dito sa ibabang bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang speaker, Type-C charging port, microphone, and SIM card slot na pwede natin lagyan ng dalawang 5G nano SIM card. At sa nakikita natin dito, wala na itong slot para sa micro SD card. Well, hindi naman siguro magkakaproblema dito dahil may pagpipilian naman tayo na 256GB or 512GB na memory. At siguro naman sapat na yon para makapag-download tayo ng mga application na kailangan natin. Now, malipat naman tayo dito sa kanang bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang volume rocker at power button. Samantala dito naman sa taas na bahagi ay dito nakalagay ang kanyang noise cancelling microphone at idagdag ko lang dito na itong si Vivo V29 5G ay naka-under display fingerprint scanner.
Sa display naman ni Vivo V29 5G, ito ay naka 6.78 inches AMOLED display at may resolution na Full High Definition Plus 1260 by 2800 pixel. As we can see dito sa kanyang display, napakaganda at napakatingkad talaga ng kulay nito. At sigurado ako na mas ma-enjoy talaga natin ang panonood ng paboritong movie sa Netflix. At hindi lang yon, mas brighter na din ang display nito dahil ito ay may 1300 nits of brightness. At kahit nasa labas man tayo ng bahay at tirik na tirik ang araw, ay visible na visible pa din ito. At mas mababasa pa din natin ng maigi ang notification sa phone na to. Idagdag ko lang dito na itong si Vivo V29 5G ay naka 120Hz screen refresh rate. At dahil dyan ay mas ma-experience natin ang napaka-smooth sa browsing performance nito. At pwede pa din natin itong mai-adjust ng 60Hz refresh rate or automatic. Nang sa ganon makakatipid din tayo ng konti sa battery consumption. Pagdating naman sa camera ni Vivo V29 5G, ito ay may single lens na camera dito sa harap kung saan ito ay may resolution na 50 megapixel at meron din itong wide angle selfie camera. Samantala dito naman sa likurang bahagi, ito ay may triple lens na camera na kung saan ito ay may resolution na 50 megapixel main camera with optical image stabilization and EIS. 8 megapixel naman para sa ultra wide angle and 2 megapixel naman para sa depth camera. At pagdating naman sa video resolution nito ay kaya mag-shoot nito ng 720 at 30 frames per second and 720 at 60 frames per second. Now para naman sa mas higher resolution nito, ito ay may 1080 at 30 frames per second at 1080 at 60 frames per second. At take note, kaya din itong mag-shoot ng 4K resolution at 30 frames per second. At meron pa din itong video stabilization na kung saan ay may option tayo kung standard stabilization or ultra stabilization ang gagamitin natin. Napakalaking tulong nito para mapapanatili natin na hindi magalaw at good quality ang mga video na kuha natin. Kung sa performance naman ni Vivo V29 5G ang pag-uusapan, ito ay naka octa-core processor at may latest operating system na Android 13 Fun Touch 13. At ito ay may chipset na 6nm Snapdragon 778G. At alam naman natin na maraming ibang brand ng smartphone ang gumagamit sa chipset na to. At masasabi ko naman na goods siyang gamitin. Lalo na kung online game ang pag-uusapan. At kahit na nasa 4,600 mAh lamang ang battery ng phone na to, ay mas matipid pa din ito in terms of battery consumption. Kaya naman mas ma-enjoy pa din natin ang paggamit sa phone na to. At idagdag ko lang dito, itong si Vivo V29 5G ay naka 80 watts fast charge na. Kaya hindi na natin kailangan pa maghintay ng isang oras para mapuno ang phone na to. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next video.